Hello everyone, it's me Ayumi and welcome back to my YouTube channel. So, it's been a while since the last time na nag-vlog ako. Kaya, medyo mahihain ako ngayon. So, time check, it's currently 6:13 a.m. and we arrived here sa airport ng around 4:45 a.m. Tapos yung flight namin 8 a.m. So, the reason is dahil maraming tao. Maraming tao ngayon sa airport, kaya inagahan namin. And it's okay. At 4:50 a.m. may ganito nakahaba yung pila sa may luggage. So, we decided na since 7:15 pa yung boarding time namin ay tumambay muna kami sa The Food Village kung saan kami nag-breakfast. So, yung food ko dito ay yung bun na mayroong corned beef sa loob. Kaso, gusto ko rin kasi yung may sausage at gusto rin ni ate yung sa akin. So, naisip namin na gawin ang pinagbabawal na hacks. So, hinati namin siya sa gitna parehas. And then, voila! Parehas na namin makakain. At 7:23 a.m. ay pumila na kami para sa boarding on the way to Puerto Princesa. And then, sumakay kami sa bus na maghahatid sa amin papunta sa eroplano. Since medyo malayo-layo siya pag nilakad. After 7 minutes ay nakarating na kami dito sa eroplanong sasakyan namin papunta sa Puerto Princesa. At 7:51 a.m. ay nakasettle down na kami sa loob ng eroplano. And guys, alam nyo ba na merong pwedeng pag-charge dito sa loob ng eroplano? Pero bawal mo siyang gamitin during take-off at landing. Pero kapag nasa ere ka, ay pwede ka namang mag-charge. Kasi yun yung ginawa ko. At 8:30 a.m. ay nag-take off na ang aming eroplano papunta sa Puerto Princesa. At 9:45 a.m. ay nakarating na kami sa Puerto Princesa Airport. So from here ay naglakad kami papunta sa may labasan kung saan kami susunduin ng van na maghahatid sa amin papunta sa terminal ng bus na sasakyan namin on the way to El Nido, Palawan. Tapos dito sa may tindahan ay bumili muna kami ng mga essentials like water and etc. And then nag-lunch din muna kami dito. At 11:02 ay dumating na yung van na sasakyan namin. And bumiyahe kami for around 30 minutes papunta sa terminal ng bus. By the way, tinatawag nga pala nila itong Cherry Bus. So if you're looking for a chill ride from the Puerto Princesa Airport to El Nido, Palawan, we highly recommend this Cherry Bus. It is very much comfortable here because pwede mong ihiga yung upuan mo nang hindi iniisip yung tao sa likod mo dahil malawak naman yung space at halos lahat naman ng upuan dito ay nakahiga. Also, included na rin yung CR dito so pwede kang mag-CR anytime you want. We also have to commend their air condition dahil talaga namang sobrang lamig. But of course, kung medyo nakakahilo naman talaga yung biyahe, ay understandable because yung daanan papuntang El Nido, Palawan ay masyadong madaming mga paliko-liko. So yung biyahe namin ay inabot ng 5 hours. Medyo mas mabilis na siya compared din sa in-expect namin na 6 hours. Umalis kami ng Puerto Princesa around 11:30 a.m. at nakarating kami ng El Nido, Palawan around 4:30 p.m. So sumakay nga pala kami ng tricycle papunta sa hotel na pagsastayhan namin kasi medyo malayo ito from the terminal ng Cherry Bus. So we paid 100 pesos for 3 passengers mula dun sa terminal hanggang sa hotel. Also, reminder nga lang pala na kung pupunta kayo dito sa El Nido, Palawan ay walang signal. So we stayed at La Casa Teresa. Nakarating kami dito around 4:45 p.m. So yung room nila ay merong 2 beds, good for 4 packs, pero 3 lang kami nagstay dito. And meron din silang bathroom, merong cabinet na pwede mong paglagay ng gamit mo, and fully air-conditioned. So yung room nga pala namin ay located dito sa 2nd floor na merong space for you to rethink your life. Charot. So dito ay kitang-kita yung dagat and yung sunset. Pero kung mas gusto mo pa itong makita, ay pwede ka namang umakyat sa 4th floor kung saan meron silang roof deck. Dito ay meron silang events place,
pero wala namang event as of now. Paglabas mo dito ay makikita mo ang overlooking view ng El Nido, Palawan, where you can see the sunset and syempre yung dagat. After enjoying the scenery, ay nag-tricycle na kami papunta sa town proper, since medyo malayo ito from the hotel. Yung biyahe namin ay inabot lang din naman ng around 10 minutes, since umalis kami ng 5:53 PM at nakarating kami ng 6:05 PM. Dito ay naglakad-lakad kami at sa tabing dagat ay nakita namin ang Jarry's Grill kung saan kami nag-dinner. For our first night ay puro seafoods ang in-order namin. And medyo sad siya for me because I don't eat seafoods, but thankfully, pork sinigang saved me. After dinner ay hindi pa kami nakontento at nag-ikot-ikot pa nga kami para maghanap ng dessert. Thankfully, we found this Gusto ice cream shop. Marami silang flavor dito, but of course, as a cookies and cream girly, syempre pinili ko yung cookies and cream. I also tried this flavor which is the Cassis cheesecake. And guys, sobrang sarap. Kung i-rate ko to, I will rate it as 9.5 out of 10. Pagkatapos nga naming mag-ice cream, ay nag-ikot-ikot pa kami at nakarating kami dito sa Janu Coffee and Tea. Pauwi nga pala ay nag-rent na kami ng motor for only 500 pesos for 24 hours na yon. This is highly recommended kung pupunta kayo dito sa El Nido, since masyado kayo mapapamahal kung maglalabas kayo ng 100 pesos kada tricycle. Hi everyone! We're back here sa hotel, and so later on, magbibihis na lang ako ng pantulog, mag-freshen up, and then magpapahinga na. At 8 AM ay bumaba na nga kami para kumain ng free breakfast. At 9 AM nga pala ay pumunta na kami dito sa tabing dagat para antayin yung bangka na sasakyan namin. For our activity ay nag-avail kami ng tour A. Dito ay talagang nagpapaganda lang ako sa camera kasi feeling ko ang ganda-ganda ng pagkaka-makeup ko. Around 9:40 AM ay nagsimula na kaming bumiyahe. Please excuse my camera dahil talagang bumaba yung quality niya dahil doon sa waterproof case na nilagay ko. Guys, the view here is so good na even yung camera can't give justice. At 10:07 AM, we finally arrive at our first destination, which is the Seven Commando Beach. Hi guys, so now we're here sa Seven Commando Beach. Ganda ng ganda! Ang ganda ng dagat. So guys, what we're doing here is puro picture taking lang talaga. 30 minutes lang daw kami dito since marami pa kaming ibang lugar na pupuntahan. And dito pwede kayo mag-volleyball. Kasi syempre wala naman akong kalaro. So ba't ako maglalaro ng volleyball? So, buhangin test. Tignan natin kung pino ba. White siya, oo. Pero hindi siya kasing pino ng buhangin ng Bora. Dito ah. Ewan ko sa ibang island na pupuntahan namin. For
our next destination ay inabot ng 30 minutes yung biyahe namin papunta sa The Big Lagoon. Dito ay ibababa nila kayo sa entrance ng Big Lagoon at kayo na ang bahalang magkayak papasok sa loob. Words aren't enough to describe how beautiful this place is. Syempre, pinasok din namin tong hidden cave that everyone talks about here sa Big Lagoon. After an hour of kayak sailing, ay pinagtali-tali na ni Kuya yung mga kayak namin para sabay-sabay kaming pumunta doon sa bangka. Medyo malaki na nga yung alon dito, kaya buti na lang talaga ay nakatali kami sa isa't isa. Kung hindi ay baka sa West Philippine Sea na ako kinuha. For our next destination ay pinalangoy nga nila kami mula sa boat hanggang sa Payong-Payong Island, kung saan kami magla-lunch. After an hour of lunch, ay pumunta na kami sa next destination namin, which is the snorkeling area. And to be honest, I was kinda disappointed sa snorkeling area nila kasi wala man lang kaisda-isda. And doon nga nasabi ni Kuya na hindi pala ito talaga yung official snorkeling area nila. Pero masyadong malakas yung alon doon, so hindi kami pwede. So for our last destination, which is the Secret Lagoon, ay bumiyahe kami ng 15 minutes from the snorkeling area. Dito ay hindi ko in-expect na literal na secret pala siya. Dahil ganito lang kaliit yung papasukan mong butas, papasok sa loob. Thankfully, ay very hands-on ang mga tour guide namin at nilagyan pa nga nila ng life jacket sa taas para hindi ka mauntog just in case. Pero for me, sulit din naman yung takot ko dahil ganito din naman talaga kaganda sa loob. Ito nga pala yung itsura ko palabas ng Secret Lagoon. At talaga namang pinulikat pa ako dyan. Pinulikat ako! After our tour, ay bumiyahe na kami ng 45 minutes pabalik sa town proper. Pabalik nga ng hotel namin ay talagang pumunta pa kami ni Papa sa may pool area para magmuni-muni. Hi guys! Nandito na ako ulit sa room and kitang-kita nyo na umitim ako. Tignan nyo guys, papakita ko sa inyo. Kita nyo ba yung difference? Diba? Anyways, ang kulay ko ay babalik yan. Pero yung moment ko sa Palawan, hindi na. Kaya dapat lang na-enjoyin natin ang bawat segundo. Oo. So, ayun guys, magpapahinga lang muna kami ngayon dito sa room. And then later on, ay pupunta na kami ulit sa town proper para mag-dinner. So, dahil sa sobrang pagod nga namin from the island hopping, ay 9:20 PM na kami nakaalis dito sa hotel. Para sa dinner namin sa second day, ay dito kami kumain sa Mazabor Seafood Grill and Restaurant. Kung kahapon ay puro seafoods kami, ngayon naman ay puro kami karne.
after eating dinner ay nag-ikot-ikot kami dito sa town proper. Dito nga ay bumili pa ako ng hair clip dun sa batang nagtitinda kasi ang cute niya. Dito nga ay nakasalubong pa namin yung nakasama namin kanina sa tour A. At ayan, nag-exchange na sila ng WhatsApp ni Kuya Ian. Dito ay binili ko rin itong sobrang cute na bag na ito na may nakalagay pang El Nido Palawan. Syempre, bagay na bagay din siya sa outfit ko. Here ay bumiyahe nga kami papunta sa Town Square kung saan nag-shooting yung Incognito. Around 11:42 PM ay nakabalik na nga kami sa hotel. Hi guys! So now we're back here sa hotel and it's already 11:45 PM. So right now, ay mag-freshen up na lang and then matutulog afterwards. See you guys tomorrow! So for our day 3, we traveled for about an hour from the town proper to the Ancla Beach Resort. Hello! Tingnan kita ka pa. Buti na lang mahaba daw yung legs mo, kuya. Kung hindi mapandig, sirina pa yung blessing ko. Atas ka! We finally arrived here at Ancla Beach Resort. Dito nga pala ay may entrance fee na 1,500 each. But don't worry kasi sulit din naman yon because it is consumable. Meaning to say, you can use that amount to order food and drinks inside the resort. Dito nga ay napagdesisyonan muna naming maligo sa dagat. Oh, guys, medyo malalim na. Ayun na! Ayun na! Ayun! Guys, here we go. Here we go. Ang laki niya, Jazz. Guys, meron pa guys. Yan! Uy! Kuya, wag kang gagalaw ha! Wag kang gagalaw! After naman naming makapagbugbugan sa alon, ay nagmerienda kami. So this food is deducted from the 1,500 pesos that we paid per person. At
4:45 PM ay nagsimula na kaming bumiyahe from Ancla Resort pabalik sa hotel namin. Bago nga kami umalis ng El Nido, ay gumala muna kami sa Town Square. So ayan guys, I guess this is where I will end my vlog. I hope you enjoyed this video and please click the like, share, subscribe, and the notification bell below for more updates and for more upcoming videos. Thank you guys! Bye!